God Level Demon Chapter 11-20. Gabi, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malaking tiyan ang nakatayo sa isang silid. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang virtual projection page. Sa sandaling ikinumpas niya ang kanyang kamay, ang virtual na pahina ay naglaho at dahan-daang pumasok sa isa pang pahina. Ito ang computer sa Yanwangxing, at ang virtual na proyekto ay nagiging realidad. Ngunit ang virtual na mundo sa alamat, sa tulong ng mga virtual na helmet, ay kayang hilahin ang kamalayan ng tao tungo sa isang virtual na totoong mundo ng mataas na teknolohiya, na hindi pa lumilitaw. Gayunpaman, may mga bulong-bulungan na ang naturang teknolohiya ay lumitaw sa mga pinakalihim na laboratorio ng Federation, ngunit ito ay nasa bulong-bulungan lamang at hindi pa nakumpirma. Nakakatawa talaga. Akala ko kaya kung magsulat ng maganda at kamangha-manghang nobela gamit lang ang casual na sulatin. Nakakatuwa lang pala, napakaliit talaga ng autor para basahin ang nobela. Ngumisi ang lalaking nasa katanghaliang gulang, ang pangalan niya ay Meng Fei, at siya ay 35 taong gulang. Siya ang responsableng editor ng Penguin.com, ang pinakamalaking website ng nobela tungkol kay Yan Huangxing. Ang karaniwan niyang trabaho ay ang pagrepaso ng nobela, maghanap ng mga potensyal na nobela, at pagkatapos ay pumirma sa kontrata sa autor at pagkatapos ay ibenta ito. Ang problema ay ilang linggo na siyang hindi nakakahanap ng nobelang akma sa kanyang isipan. Karamihan sa mga isinumite sa website ay libu-libong beses na. Wala talagang bagong ideya, at walang interes sa patuloy niyang interes na tumingin sa ibaba. Dapat malaman na ang mga nobelang functional ni Yan Huangxing ay hindi labis na natalo ng gobyerno, na humantong sa paglitaw ng maraming nobela ng mga nobelang functional at paglitaw ng maraming natatanging akda. Ang tunay na napakahusay na kakayahan, ang mga pakinabang na makukuha nito, ay hindi mas mababa kaysa sa iba pang mga kategorya ng mga nobelang apoy, at maging sa mga tuntunin ng benta, ay isa sa maraming kategorya ng nobela. Ito ang humantong sa maraming autor na pumupunta rito at sinusubukang makuha ang unang palayok ng ginto. Huwag isipin na ang bawat nobela ng mga guro ay maaaring pasiglahin at tanggapin ng napakaraming mambabasa. Sa katunayan, para sa mga mambabasang nakapanood na ng napakaraming nobela ng mga guro, matagal nang napukaw ang kanilang gana, at wala na silang interes sa mga ordinaryong akda. Parang pagbabasa ng maraming matandang driver, iniisip na kung maghuhubad lang ang isang babae, may excite ba siya? Hindi lang sapat. Ganoon lang talaga. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa iyo ang matandang driver. Kahit walang kilos ng paggalang, mas masarap maglaro. Talaga, may emosyong sinabi ni Meng Fei, dahil sa mga isinulat ni Master Jie Jiwei, at sa paglaki ng guro, wala nang makakasulat ng isang nobelang talagang nakakagulat at nakakagulat sa gabi. Labis siyang nagbubuntong hininga, kung gaano kagaling ang mga nobela 10 taon na ang nakalilipas, at ang mga mahuhusay na akda ay lumitaw ng walang katapusang agos. Noong una, nakita niya na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, kulang sa nutrisyon, at hugis tuso. Hindi siya makapagtapos ng high school. Hindi siya makatulog gabi-gabi. Siyempre, hindi ako makatulog kahit tignan ko pa. Ang kasabikan, mga twist at liko ng storyline, na parang ang hitsura ng kasalukuyan, ang ***** at melee wrestling, hayaan siyang ma-excite. Masasabing ang tunay na top-level functional novels ay hindi alam kung gaano karaming beses na mas mahusay kaysa sa mga pelikula at telebisyon na gumagana. Dahil dito, pumasok siya sa network ng mga nobelang Penguin at naging editor ng functional novel. Nakakalungkot na pagkatapos ng 10 taon, paunti ng paunti ang magagaling na nobelang may kinalaman sa tungkulin. Maging ang ilang tao ay sumigaw na patay na ang nobelang may kinalaman sa tungkulin. Mas mabuting puntahan na lang ang kasuklam-suklam na slogan na ito. Ito ang dahilan kung bakit siya nababagabag at hindi makatulog sa gabi. Kaya naman nag-overtime na lang siya araw-araw, binabantayan ang bawat bagong gawa, para makahanap ng mga potensyal na gawa, para talunin ang mga tsismis na ito, ngunit sa kasamaang palad, sa ngayon, wala pa siyang mahanap na sapat para magningning ang kanyang mga mata. Pero wala akong mahanap na magandang nobela tungkol sa faculty. Talaga bang kulang ang mga mata ko? Dapat ko na bang itigil ang trabaho ko? Hindi maiwasan ni Meng Fei na magduda sa sarili. Dahil tinamaan siya ng isang malaking krisis sa propesyon 2 taon na ang nakalilipas, habang siya ay nasa daan, nabangga siya ng isang tumakas na magnetic car. Nakahiga siya sa ospital agad at malubhang nasugatan. Gayunpaman, pagkatapos siyang makalabas ng ospital, sinabi sa kanya ng doktor na mayroon siyang dysfunction. Hindi na siya makatuwid ng kanyang sarili sa hinaharap. Kahit nagamutin siya gamit ang modernong teknolohiya, tuluyan siyang gumaling. Isa itong sakit na nakamamatay. Simula noon, hindi na niya naramdaman pa ang tungkol sa nobela, gaya ng pagkit. Pero hindi niya sinabi sa kumpanya ang tungkol dito, bagkus itinago niya ito, kung hindi ay kailangan siyang paalisin. Hindi ako maaaring magbitiw. Kung hindi ako makakahanap ng isang talagang mahusay na nobelang magagamit, hindi ko ito makikita. Ang kinabukasan ng nobela ay hindi maaaring masira sa aking mga kamay. Napakaraming pangangailangan ng mga lalaki ang naghihintay na matugunan natin, at hindi mabilang. Kailangan tayo ng mga teenager upang maliwanagan, paano tayo susuko at susuko sa panahong ito. Ito ang ugali ng isang duwag. Ang mga mata ni Meng Fei ay napakatatag at nagpapakita ng isang sagradong liwanag. Tulad ng isang martir, ang kanyang karera ay dakila.
Kahit na walang nakakaintindi nito at nagdurusa sa paghamak ng mga sekular, nagsisisi pa rin siya. Kalimutan mo na yan, pagkatapos mong basahin ang huling nobela, magpahinga ka na, at ipagpatuloy mo ang paghihirap mo bukas. Kasabay ng malakas na pagsabog, isa na namang bagong nobela ang lumabas. Tiningnan ito ni Meng Fei at tila isa itong bagong autor, si Blackheart Wolf. Ang pangalan ng akda ay Teacher by Rong. Napaka-nobelang pangalan nito. Pero hindi sapat ang pangalan lang ng nobela, ang mahalaga ay ang takbo ng kwento, o ang nilalaman nito. Pangungot siya ni Meng Fei, marami na siyang nabasang libro, pero mapili siya sa magagandang akda. Kahit bagong autor pa lang, hindi magandang tingnan. Wala siyang kahit kaunting awa. Ha, guro pala talaga ang bida. Napakagaling ng girong ito, bata at maganda, at kaakit-akit, at ang kanyang katawan ay mainit pa rin. Bata pa siyang kasal. Naku, noong bata pa ako ang ina ng aking tiyahin, at hindi ako nakaramdam ng kaunting lungkot noong kabataan ko. Hinanakit ng puso ni Meng Fei. Patuloy niyang nakita, aalis na ako, ang halimaw, ang punong guro na ito ay isang halimaw, gamit ang kanyang autoridad, ay hayagang binaril ang sarili niyang magagandang nasasakupan, walang kahihiyan, at ang mga tao ay mayroon pa ring mga asawa. Prinsipe ng halimaw, sa tingin mo ba kung gagamitin mo ang posisyong ito, susunod ba ang mga tao? Sinasabi ko talaga sa iyo na makukulong ka. Hinimas ko, talagang sumunod ako, hindi pa rin nangangahas na tumanggi, by Rong, isa kang guro, pero may asawa ka, mahiya ka naman ng kaunti, bigyan mo ako ng resistensya sa kanya. Masyadong kasuklam-suklam ang sa lola niya. Ano na ang nangyari sa sagradong paaralan ngayon? Sa totoo lang, napakawalanjiya ng isang guro, napakadaling simulan, kahit ang pag-ibig ng pag-ibig ay hindi, direkta sa home run, masyadong multo. Pero dapat ganito ang nobela, simple at bastos. Lubos na nalubog si Meng Fei sa mundo ng mga nobela. Natuklasan niya na ang susunod na takbo ng kwento ay lalong nagiging matindi. Ang aso at ang lalaki ay hindi lamang kaguluhan sa paaralan, kundi maging sa bahay. Sa wakas, biglang bumalik ang asawa, at biglang tumigil ang takbo ng kwento. Pinahid ko, hindi, bakit nawala? Nag-init ang ulo ni Meng Fei, at nagmamadali siya. Gusto niya lang talunin ang autor, at wala na ang mahalagang sandali. Buhay pa ba ito? Teka, anong nangyari sa katawan ko? Parang may init na dumadaloy sa katawan ko, masasabi mo bang nabuhay akong muli? Nakaramdam ng gulat at pagkagulat si Meng Fei. Diyos ko, talagang Diyos ito. Tuwang-tuwa si Meng Fei. Gaano nakatagal? 1 taon, 3 taon, o 5 taon, hindi niya matindaan kung gaano na siya katagal hindi nakakakita ng ganitong nobela. Nagkaroon siya ng dysfunction, sa medikal na aspeto ay may sakit siyang taning, pero pagkatapos basahin ang nobelang ito, sa totoo lang ay sabik na siyang gumalaw, hindi makapagpigil, hindi ito isang Diyos, kung gayon ano ang Diyos. Pirmahan mo, dapat mo itong pirmahan agad. Hindi napigilan ni Meng Fei na ikuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi agad pipirmahan ang ganoong kalokohan, malamang pagsisisihan niya ito habang buhay. Ang husay ng pagsusulat na ito ay kakilakilabot. Ito ay sadyang tumatagos sa puso ng mga tao. Tila ang mga totoong pangyayari ay nangyayari sa kanya mismo sa harap ng kanyang mga mata. Isa na itong mahusay na kasanayan sa pagsusulat. Ang mga taong kayang sumulat ng ganitong mga akda ay talagang mga figure sa antas ng master. Hindi nila alam kung ilang pelikula ang kanilang nabasa sa loob ng 1 taon, at mayaman sila sa karanasan sa klinika. Totoo ba na si Master Jia Jiwei na naman ang sumulat ng sarili niyang mga gawa? Sa pag-iisip nito, agad niyang binasa ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng autor, pati na rin ang ilang impormasyon, agad na natigilan, ang sumulat ng akdang ito ay hindi isang master, kundi isang 18 taong gulang na estudyante sa high school. Kailan nagkaroon ng ganitong husay sa pagsulat ang mga estudyante sa high school, at talagang sumulat ng ganitong obra maestra, hindi makapaniwala si Meng Fei sa kanyang nakita, at paulit-ulit na kinumpirma, at sa wakas ay kinumpirma rin. Dahil ito ang impormasyong personal na inilagay ng may akda, at seryoso pa rin ito sa pamamagitan ng ID card, imposibleng pekay nito. Totoo yan. Isa talaga itong henyong manunulat. Ang isang superstar na sisikat sa hinaharap ay maaaring higaitan pa ang mga nagawa ni Master Jia Jiwei. Hindi napigilan ni Meng Fei na matuwa. Hindi rin niya gustong magpagabi at agad na idinagdag ang autor. Numero ng komunikasyon ng Penguin. Kasabay ng malakas na pagputok, agad na naipasa ang friend authentication. Naging matagumpay ba ito? Tuwang-tuwa si Meng Fei at agad na nakipag-ugnayan sa kabilang panig gamit ang video. Maya-maya, may lumabas na larawan sa kabilang panig. Isang binata na nakasuot ng puting casual na damit at may batang mukha ang lumitaw sa harap niya. Isa ka bang guro ng lobong may pusong itim? Maingat niyang tanong. Umungol ang binata. Hindi niya inaasahan na may tatawag sa kanyang sarili na isang guro, ngunit mabilis siyang tumugon. Oo, ako ang may akda ng Black-Hearted Wolf, nakakasumat lang ng manuskrito. Ang tunay na pangalan ay Zia Ping. Ang galing naman yan. Ngumiti si Meng Fei, nakita ko na ang nobela mo. Personal kong positibo ang aking pananaw sa nobelang ito. Hindi ko alam kung makakapirma ako sa aking Penguin Novel Network. Ipinapangako ko sa iyo na tiyak na mayroong pinakamakapangyarihang promosyon para sa iyong nobela. Sikat sa isang iglap. Punong-puno siya ng kumpiyansa, kahit ang matandang driver na tulad niya, na nakatingin pa lang sa simula,
ay nasa sabik na sa ganitong lawak, ang ganitong nobela ay hindi apoy, mahirap lang intindihin. Oo, pirmahan mo na. Tumango si Zia Ping, gusto niya sanang pumirma ng kontrata sa Penguin. Tutal, ang online novel platform na ito ang pinakamalaki sa Yanwangsheng. Kung kaya nitong magpaputok, ang kita ang magiging pinakamalaki. Maganda sana yan. Ito ang kontrata ng aking Penguin Novel Network. Pawang mga karaniwang kontrata lang ang mga yan. Parehong kontrata ang pinirmahan ng bawat autor sa amin. Naniniwala akong hindi mo hahayaang magdusa ang guro ng itim na pusong lobo mula sa iyo. Agad itong ipinadala ni Meng Fei sa internet. Pagkatapos ng isang kontrata, kung nangako ka, pirmahan mo lang. Sa kasalukuyan, inalis na ang kontratang papel. Direktang nilalagdaan ito sa internet at nilalagdaan gamit ang sarili nitong ID chip. Ito rin ay may legal na bisa. Oo, sumulyap si Zia Ping sa kanya nang hindi inaasahan, at pinirmahan ang kontrata. Nalaman din niya ang tungkol sa website ng nobela ni Penguin, ang pinakamalaking website ng nobela sa industriya, at walang malaking iskandalo at mapagkakatiwalaan ito. Nang makita ni Meng Fei ang paglagda ng kontrata, labis siyang natuwa at mas naging masigla ang kanyang saloobin, guro ng Blackheart Wolf, mayroon ka pa bang maniskrito? Kung gayon, pakipost ito sa lalong madaling panahon, at kung umabot ka sa 100,000 na salita, aayusin ko ito para sa iyo sa lalong madaling panahon. Irerekomenda ko ito. Sa katunayan, kahit saang mundo man mapunta ang nobela, kung walang sapat na mga salita, mas kakaunti ang manunood. Kung i-save mo ang manuskrito, wala pa rin, pero pwede ko itong i-code out sa lalong madaling panahon. Si Zia Ping mula sa channel, hindi niya alam kung ilang beses na mas malakas kaysa sa daigdig sa mundo ni Yan Huangxing, ang bilis ng code word ay tumaas din ng malaki, sinubukan ko lang ito. Umabot na nga ito sa bilis na 20,000 salita kada oras, na sadyang hindi pang tao. Siyempre, may kaugnayan din ito sa katotohanang binura niya ang mga salita sa kanyang isipan. Hindi mo na kailangang masyadong isipin ang takbo ng kwento, at may mga nakahandang kopya na. Sa ganitong paraan, inaabangan ko ang susunod na kwento ng guro ng Blackheart Wolf. Labis na ikinalungkot ni Meng Fei nang marinig niyang walang manuskrito, at gusto niyang makita ang susunod na nilalaman. Pero kung wala, wala nang paraan. Sumunod, tiningnan nila ni Zia Ping ang bank account, pati na rin ang impormasyon ng identity card. Tutal, usapin ito ng kabayaran, napakahalaga nito, at natural lang na hindi ito dapat maging pabaya. Pagkatapos makumplito ang verification, tatapusin na ng dalawang partido ang tawag. Haha, sa wakas ay kailangan ko ng lumikha ng isang bagong master ng mga functional novel sa aking mga kamay. Tuwang-tuwa si Meng Fei, dahil nagagawa niyang malinang ang isang top-level na master ng mga functional novel, at ang pakiramdam ng tagumpay ay pambihira. Sa industriya ng nobela, kahit editor pa, may mga tinatawag na achievements. Kung hindi ka maglalabas ng ilang sikat na autor, walang maniniwala sa kakayahan mo. Kapag nasanay mo na ang isang dalubhasa, tiyak na tataas ang iyong katayuan sa industriya, at maging ang sweldo ay tataas ng malaki. Hindi imposibleng maging isang editor. Pero ngayon, hindi na isinasaalang-alang ni Meng Fei ang maliit na bagay na ito. Matapos basahin ang nobela, naramdaman niyang sabik na gumalaw ang kanyang katawan, at mayroon talagang isang apoy na hindi pa nakikita sa loob ng 2 taon. Alam mo siguro na simula noong aksidente sa sasakyan, halos gumuho na ang pamilya niya, at hindi ito mahawakan ng asawa niya. Napakababa niya, minamaliit siya ng mga nakatataas sa kanya at minamaliit din siya ng asawa niya sa bahay. Kay miserable naman nito. Ngunit ngayon, sisimulan na niyang buhayin muli ang kaluwalhatian, at ang ina ay nagmamakaawa. Nagliliyab ang apoy sa mga mata ni Meng Fei, at naramdaman din niya sa kanyang puso na ang obra maestra na ito ang nagligtas sa kanyang buhay, hindi kukulangan sa isang dosis ng mahika. Habang iniisip ito, naglakad siya patungo sa kwarto ng kanyang asawa, at ang buong katawan ay naglabas ng walang kapantay na kumpiyansa. Tuldok. Sa pagtatapos ng kontrata, naging matagumpay ang kontrata. Ang susunod na hakbang ay ang patuloy na pag-save ng manuskrito at pagpapadala ng lahat ng natitirang mga kabanata. Naikuyom ni Zia Ping ang kanyang kamao. Ang nobelang ito ay magsusulat ng 500,000 salita. Kung magsusulat ka ng 20,000 salita kada oras, hindi bababa sa 25 oras ang aabutin nito. Siyempre, kailangan pa rin niyang pumasok sa klase, kaya niyang magsulat ng 8 oras araw-araw, at kailangan niyang magsulat ng mga 3 araw. May mga nagsasabi na ang ilang nobela ay milyon-milyong salita, at ang bilang na 500,000 ay hindi naman napakaliit, ngunit para sa isang nobelang gumagana, normal ang 100,000 o 200,000 salita. Kung mayroon kang 500,000 salita, isa na itong napakalaking sistema. Magaling, lumaban ka, kumita ka. Agad na binuksan ni Zia Ping ang computer, at bago siya matulog, nagplano siyang mag-code ng 10,000 salita. Kinabukasan, si Zia Ping ay puno ng enerhiya. Gumugol siya ng 3 oras bago matulog kagabi, nag-code ng 60,000 na salita, kasama ang 30,000 na salita sa nakaraang code, na mayroong 70,000 na salita. Sa loob ng 2 o 3 araw, matatapos niya ng lubusan ang gawain ito. Bagamat tila napakalaki ng ganitong gawain, baliwala lang ito sa kanya para sa militar. Pagkatapos mag-almusal, umalis ng bahay si Zia Ping at nagplanong pumasok sa paaralan,
ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang isang grupo ng mga tiyahin at tiyo sa paligid niya ay tila interesado sa pag-uusap tungkol sa tsismis. Narinig ba? May dalawang abnormalidad kagabi. Gumagala-gala ako sa Jiushui City Jiu Middle School. Parang hangin talaga sa mundo, at hindi naman luma ang puso ng mga tao. Hindi ko inaasahan na may gagawa pala ng ganito kasama. Siyempre narinig ko na ang dalawang metamorphosis ay tila tumakbo sa paligid ng paaralan ng isang ikot at kalahati. Dahil dito, naalerto ang mga tao. 3 sasakyan ng pulis ang agad na binuksan. 1 dosenang pulis ang bumaba at inaresto ang dalawang metamorphosis agad. Isang grupo ng mga tao ang nagpalakpakan. Unawain mong mabuti, ang ganitong pagbabago ay hindi nakakabawas. Mabuti ba ang social security? Pagkatapos noon, takot nang maglakad sa kalsada ang mga pamangkin ko, at natatakot akong atakihin ng mga baliw na iyon. Nabalitaan ko na ang dalawang nagmetamorphosis ay tila mga estudyante ng 95th Middle School sa Tianshui City. Hindi, estudyante pa rin yan. Baliw ba sila? Ang galing nila noong bata pa sila, mga halimaw. Ngayong papalapit na ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, maaaring maranasan ko ang matinding pressure. Masyadong malaki ang pressure para magpakawala kahit saan, isa itong krimen. Ngunit hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagbabagong anyo ng dalawa sa ngayon. Ayon sa impormasyon ng pulisya, nilabag nila ang batas sa seguridad ng publiko at ikinulong sa loob ng 7 araw alinsunod sa batas at hindi maaaring palayain sa pamamagitan ng piyansa. Pero maya-maya, lalabas din ako at titigan ko sila. Oo, dapat kang tumitig. Ang dalawang taong ito ay mga potensyal na kriminal sa hinaharap. Hindi mo maaaring i-relax ang iyong pagbabantay. Isang grupo ng mga tiyahin at tiyo ang nag-usap tungkol sa isa't isa. Hindi nakapagsalita si Zia Ping at 100% siyang sigurado. Ang dalawang abnormal na naaresto ay tiyak na sina Gao Wan at Yang Wei. Hindi nila inaasahan na ganito sila kaswert at talagang inaresto sila ng mga pulis. Gayunpaman, tinatamad siyang magbigay pansin dito, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa paaralan, ngunit ang ngayon ay tila naiiba sa nakaraan, mula sa nangyari kahapon, siya ay naging isang tanyag na tao sa klase. Pagpasok pa lang niya, naramdaman na niya ang mainit na tanawin ng hindi mabilang na mga kaklase sa klase. Tinatayang alam na ng mga estudyanteng ito na inaresto ng pulisya ang dalawang kapatid ni Yang Wei at Gao Wan. Kalmado si Zia Ping, bumalik sa kanyang upuan, hindi pinapansin ang mga nakapaligid na mata, at nagsimulang mag-code ng mga salita. Para sa kanya, ang code word ay isang seryosong gawain na malapit ng kumita ng malaking halaga ng federal na pera para sa kanyang sarili. Singsing na singsing. Tumunog ang kampana ng klase, at pumasok ang gurong na mamahala sa klase, si Kyuzu. Bigla niyang nakita ang dalawang bakanting upuan sa klase. Medyo nag-alinlangan siyang nagtanong, Yang Wei at Gao Wan, bakit hindi sila pumasok sa klase? Guro, naaresto sila. Sigaw ng isang kaklase, sinasabing ikinulong siya ng pulisya sa loob ng 7 araw at hindi maaaring palayain sa pamamagitan ng piyansa. Nahuli at ikinulong ng mga pulis. Masyadong banayad at banayad ang niebe noong taglagas, at medyo natigilan ako. Aalis na ako. Ano ang sitwasyon? Bagamat kalahating taon lang siyang nagtuturo at nakapagturo ng ilang masasamang estudyante, hindi niya inakala na arestuhin ng pulisya ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos lamang gumawa ng masama ay saka lamang sila arestuhin ng pulisya. Ano ang nangyari sa huli? Bakit sila inaresto ng mga pulis? Mabilis na tanong ni Kyuzu, dahil may gagawin siya kahapon, at umalis siya ng Tianshui City pagkatapos ng klase. Hindi siya bumalik kaninang umaga, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa paaralan. Nagpagala-gala sila sa paaralan, at binugbog sila ng mga tiyahin na may malasakit sa hustisya. Sagot ng isang kaklase, ngunit ang kanyang mukha ay lubhang kakaiba. Dahil naroon siya sa pinangyarihan kagabi, sina Gao Wan at Yang Wei ay dinala ng mga pulis. Nang sila ay mga bilanggo at nahuli sa sasakyan ng pulis, sumigaw sila na ang boses ay pagod na pagod. Parang pagpatay ng baboy. Hindi niya ito makalimutan ng matagal. Malungkot at naluha ang nakikinig. Mayroon pang grupo ng mga tiyahin na naghahadjust ng itlog at cauliflower sa dalawang tao, na nakakahiya talaga. Medyo natigilan si Kyuzu, paano ako magkakaroon ng streak sa paaralan? Naalala niya na kahit hindi maganda ang ugali ng dalawang estudyante, medyo nambobuli sila ng mga kaklase. Pero hindi naman yun gagawa ng ganoong kasamaan. Tinatayang masyadong malaki ang pressure, casual na sagot ni Zia Ping. Sobrang stress. Isang grupo ng mga estudyante ang nakatitig sa kanilang mga mata at tumingin kay Zia Ping. Para silang malalaking itlog. Sa huli, hindi ang kalokohan mo ang pumirma ng kontrata sa kanila kaya pinilit nila silang maglibot sa paaralan. Masasabing sina Yang Wei at Gao Wan ay inaresto ng mga pulis, na siyang dahilan ng walang hiya. Noong unang panahon, mabuti na lang at ganoon ang nangyari, pero sinasabing masyadong stressed ang mga tao para gumawa ng ganoong bagay. Napakawalan diyan nito. Kapal. Masyado ba ang pressure? Hindi naintindihan ni Kyuzo ang mga detalye, ngunit naramdaman din niya na ito ay isang napakaangkop na paliwanag. Hindi ba't nakaka-stress? 5 buwan na lang bago ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, na isang malaking bagay na nagtatakda ng hangganan ng buhay. Kahapon, nagbukas pa siya ng isang klase at nagdaos ng isang pagpupulong upang suriin ang kalubhaan ng insidente. Natatakot ako na baka mas lalo lang itong magdulot ng pressure sa dalawang tao.
Dahil dito, ayaw na nilang magbukas at mag-streak sa paaralan. Hoy, fair na, kasalanan ko pa rin ito. Hindi ko napansin ang psikolohikal na kalagayan ng mga estudyante ko. Hindi ko nailabas ang kanilang psikolohikal na presyon sa tamang oras. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Inaresto ako ng mga pulis. Habang iniisip ito, medyo hindi nasiyahan si Kyuzu, at sinabing, lahat, nangyari na ito. Tapos ang klase ngayon ay binago na sa self-study. Guro, pumunta ako sa istasyon ng pulis para makita ang dalawang estudyante at tingnan kung mayroon silang anumang problema. Kailangan ko ng tulong. Pagkatapos noon, dali-dali siyang lumabas ng silid-aralan. Ang mga kaklase sa tabi nila ay nakatingin kay Ziaping, nakakaiba, ngunit si Ziaping ay kalmado pa rin at hindi apektado ng mga titig na ito. Mag-self-study, tamang-tama, samantalahin ang oras na ito, ay code ang natitirang bahagi ng kwento sa lalong madaling panahon. Masaya si Ziaping sa loob-loob niya, hindi na niya kailangang pumasok sa klase, saka marami na siyang oras para magsulat ng mga nobela. Isang araw, isang kisap mata ang lumipas. Ngayon, kalmado ang paaralan at tila nawala na ang natalong bully na oso. Sinasabing ipinadala ito sa First People's Hospital ng Tianshui City para sa paggamot at hindi na naibalik sa maikling panahon. Dinakip din sina Yang Wei at Gao Wan, at kailangan nilang maghintay ng 7 araw pagkatapos nilang makalabas. Tawag, pagka-uwi ko, kumain ako ng hapunan at bumalik sa kwarto. Si Ziaping ay desperadong na-code, at na-code ito ng ilang oras. Ngayon, nagkakahalaga ito ng 120,000 na salita, at pagkatapos ay inilalathala niya ito ng 1 beses at inilalagay sa network. Binuksan niya ang network ng mga nobelang Penguin at tiningnan ang pahina ng kanyang nobela. Dahil masyadong maikli ang oras ng paglabas, hindi nagkaroon ng oras ang website para ayusin ang rekomendasyon, at wala masyadong mambabasa rito. Napakalungkot ng sitwasyon. Hindi pwedeng magpatuloy sa ganito, kailangan mong kumilos ng kusa para umatake, magkusa para maghaka-haka, at lubusang pukawin ang nobela. Nagliwanag ang mga mata ni Ziaping. Sa totoo lang, ang hype ay hindi nakakahiya, isa rin itong paraan ng pag-promote sa sarili. Ang hype sa internet ay isang mababang gastos at lubos na mahusay na paraan ng propaganda. Noong nakaraan, ang ilang mga bituin, manunulat, o isang maliit na sikat na tao ay nagha-hype sa internet at nagpapataas ng kanilang katanyagan. Kung mayroong anumang mga gawa sa pelikula at telebisyon na lumalabas, ang mga kaugnay na tauhan ay mas aktibo, all-weather, nasa post bar, forum, Weibo at iba pang mga lugar na may kakaibang haka-haka, para malaman ng lahat. Tutal, hindi naman ito ang panahon kung kailan hindi natatakot ang alak sa mga eskinita. Mas pinaiimprenta at pinag-iinitan ng alak, para maging mainit ang negosyo at kumita ng malaki. Likas na hindi mabuting ibon si Ziaping. Marami rin siyang nakitang kadiliman sa kanyang nakaraang buhay. Gusto ng isang piraso na maging isang malaking apoy, 50% ay umaasa sa lakas, at 50% ay kailangang gumana. Sa Yanwangsheng, tila napakasimple lang ng mga netizen. Hindi pa nila naranasan ang nakakabaliw na hype ng Earth Network. Totoo naman silang nagpo-post sa internet at nag-uusap. Sa kontekstong ito, tinatayang hanggat casual niyang inaalis ang ilan sa mga hype technique sa mundo, dapat siyang agad na maging mainit at magdagdag ng katanyagan sa kanyang mga nobela. Naisip ito, agad na ginawa ito ni Ziaping. Nagsimula siyang mag-isip-isip tungkol sa pinakasikat na Tianjin forum sa Yanwangsheng. Una siyang nagrehistro ng isang Vest account. Ginamit niya ang Vest na ito para agad na magsulat ng artikulong, Guro Bairong, ito ang pinakamagandang nobelang pangguro na nabasa ko nitong mga nakaraang taon. Dati, puro kalokohan ang mga nobelang ito. Ang artikulong ito ay nakatuon sa pagbibigay puri, mula sa balangkas, pagkamalikhain, lalim, paglalarawan at iba pa. Inilalarawan nito ang nobela bilang nasa ilalim ng lupa. Kung hindi mo ito titingnan, ito ay magiging puti, at maging si Ziaping ay mamumula. Pero simula pa lang ito, pagkatapos ay nag-sign up siya para sa 5 o 6 na magkakaibang Vest account at tumugon sa ibaba. Tama ang may-ari ng bahay. Hindi man ang nobelang ito ang pinakamaganda sa mundo, pero sa kasalukuyan ay kaya nitong tapatan. Isa itong obra maestra ng nobela. Isa itong pagguho ng lupa sa hindi mabilang na mga nobelang walang kwentang basura. Maaari kong sabihin na ito ang pinakasikat at kamangha-manghang nobela ngayong taon, at isang henerasyon ng mga dalubhasa sa mga nobelang may kakayahang umangkop ang lumitaw. May hambog ang isang Vest. Pumutok ka sa tiyuhin mo, huwag kang pumutok, pwede kang mamatay, pati na rin ang amo. Bakit hindi ka naman malaking tao? Nabasa ko na ang nobelang ito, puro kalokohan, hindi magandang tingnan, kahit na isinulat ito ng isang estudyante sa elementarya, mas maganda pa rin ito kaysa sa nobelang ito. Ang isang tsaleko ay natatapakan ng lubusan. Tutal, hindi naman pwedeng ipagmalaki ang hype. Kung hindi, makikita ito ng iba. Kailangan itong ipagmalaki at punahin para maging totoo. Tama sa taas, sulyap ko, isinulat ito ng isang aso sa distrito ng Yangzhou. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang lugar na ito ay nasa disyerto ng kultura? Si Yanwangsheng ay hindi kailanman isang dalubhasa sa panitikan, isang nobela na isinulat ng mga tao sa distrito ng Yangzhou. Ang ganda naman, ang daming kalokohan. Sa totoo lang, huwag mo akong patulan, ang mga tao sa distrito ng Yangzhou ay walang kultura, hindi bababa sa 100 taon na nahuhuli sa aking lugar sa Pashaw. Ang isang Vest ay napakasama at pumupukaw ng isang labanan sa rehiyon.
Dahil nagkakaisa ang Yanwangsheng, ang buong planeta ay nahahati sa 9 na rehiyon, katulad ng distrito ng Pashao, distrito ng Pashao, distrito ng Qingzhou, distrito ng Zhuzhou, distrito ng Yangzhou, distrito ng Jingzhou, distrito ng Yuzhou, distrito ng Yizhou, distrito ng Pashao, at iba pa. Teka. Magkakaiba ang pag-unlad ng bawat rehiyon. Natural lamang na madaling magdulot ng mga contradiction sa bawat distrito. Hindi sila nakalulugod sa isa't isa. Minsan maraming mga geographical na itim paminsan-minsan sa internet, at madalas na sumiklab ang mga digmaan. Aba, isa kang asong Weijo. Huwag mong isipin na kakaunti ang mga kilalang tao sa Pashao. Humanga ka sa ilang matatanda. Walang mga kabataan sa unang henerasyon. Matagal ka nang nawala. Kung wala kang sasabihin pa, ang nobelang ito pa lang ay makakapagpabigat na sa iyong lugar sa Pashao ng 100 taon. Isang vest ang sumisigaw at nakakapagod, na parang binubuli ng distrito ng Yangzhou. Tama, matagal na akong hindi masanay sa basura sa lugar ng Pashao. Isa itong lugar na manipis ang araw. Hindi ko alam kung ano ang mayabang. Ang isang taong nakakaalam ng katotohanan ay hindi sumusuporta sa katotohanan. Siyempre, bilang isang tao mula sa distrito ng Qingzhou, nakatayo ako sa isang napakagandang anggulo. Araw na manipis ang zisyon mong kapatid mo lang, gutom na patay na kamelyo kaysa kay Mada, paano naman ang lugar ko sa Pashao, hindi maihahambing ang basura mo, ang mga tao mo sa distrito ng Qingzhou ay hindi mabuting ibon, nagkukunwari pa ring patas dito. Sino ba ang hindi makakaalam na kayo ang may pinakamaraming manloloko, at ang mga pandaraya sa telecom ay hindi alam kung paano mahuli ang ilan? Isang tao sa Pashao District ang nenes at agad na nag-post ng kontra-atake. Dahil gabi na, kung kailan pinakamataas ang bilang ng mga gumagamit ng internet, agad na naging popular ang kontrobersyal na post na ito sa Skyhawk Forum, na naging dahilan upang kumain ng milyon ng hindi mabilang na tao. Isang oras pa lang, umabot na sa 3.6 milyong hits ang post na ito, at ang bilang ng mga post na naipost ay umabot na sa 89,000. Halos hindi ko na makita. Sa kanila, ang mga tao sa Siyam na distrito ay nagtulungan at umabot sa antas ng personal na pag-atake. May ilang taong nag-aagawan na kung kikita sila ng pera, makakahanap sila ng makakalaban mo sa buong distrito. Napakainit ng kapaligiran. Nabahala ang altar ng Tianjin Forum at kinailangang lumabas upang pamunuan ang hustisya. Hindi rin makapagsalita si Xiaoping. Hindi niya inaasahan na ganito kadal-isay ang mga taong ito. Napakasimple lang nito kaya siya na-provoke, at ang kapaligiran ay sobrang init na lumampas sa kanyang imahinasyon. Pero isipin mo, ito ang mga haka-haka na hindi alam ng nakaraang mundo kung gaano ito kaunlad. Biglang nakatagpo ang mga puti sa Yanwangsheng ng isang matalinong paraan, at lahat sila ay naparalisa. Normal lang ang epekto. Pero imposibleng tumigil siya ngayon. Ang hype ng isang paksa ay dapat magbigay daan sa hindi mabilang na tao na lumahok. Simula pa lamang ito, malayo pa sa katapusan. Kaya pumunta siya sa ilang mga sticker para sa kawalan ng katabaan, nagrehistro ng ilang mga account para sa vest, at pagkatapos ay isa sa mga vest ang mabilis na nagbukas ng isang post. Ang tema ay, ang Ebanghelyo ng Kawalan ng Katabaan, ang functional novel na guro na si Bayrong. Napakaganda ng nobelang ito. Dati akong kumakain ng Viagra at hindi ko napigilan. Pero simula nang mabasa ko ang nobelang ito, hindi na masakit ang baywang ko, nakakapresko ang hininga ko, at nakakarating ako sa ika-9 na palapag sa isang hininga lang. Hindi ako napabuntong hininga, kahit ang asawa ko ay hindi ako sinasaktan. Madalas akong tumingin sa akin gamit ang aking mga matang mapagmahal. Sa tingin ko, binago ng nobelang ito ang buhay ko at pinasigla ako para sa ikalawang tagsibol. Hindi ito kasing simple ng isang nobela. Para lang itong isang doktor, kaysa sa isang Viagra. Lumitaw ang isang vest. Huwag kang maniwala, pareho rin tayo ng nararamdaman. Hindi ako naniwala, pero ipinakilala ito sa akin ng kuya ko. Matapos akong magduda, naging epektibo naman pala ito, at mas mabuti pa pala ito kaysa sa pag-inom ng gamot. Isang vest ang umalangaw-ngaw sa kalsada. Oo nga naman, magastos ang paggamot sa sakit, pero hindi mo naman kailangan ng malaking pera para mabasa ang nobelang ito. Bakit hindi mo subukan? Baka magtagumpay ito. Napakatuso ng isang tsaleko. Talaga, kaya susubukan ko. Malaki ang pasasalamat ni kuya, kung talagang napakalakas nito, ibig sabihin ay inililigtas mo ang buhay namin. Oo, simula nang magkaroon ako ng sakit na ito, kinamumuhian ako ng amo ko sa labas. Kinamumuhian din ako ng asawa ko sa bahay. Kahit lumalabas ako, kinamumuhian din ako ng Ruway Senyor. Sayang naman, wala akong buhay na tatahakin. Labis ang pasasalamat ng isang grupo ng mga netizen na hindi alam ang katotohanan. Huwag kang masyadong magalang, matulungin naman ako, huwag kang masyadong magpasalamat sa akin. Agad na tumugon ang vest ni Xiaoping. Bukod sa pag-post sa mga post tungkol sa kawalan ng katabaan, espesyal na pumili rin si Xiaoping ng mga post tungkol sa post ni Jia Jiwei at Bao Qichang at iba pang mga functional novel masters. Ang dalawang taong ito ay mga nobela ni Taishan Beidou, na sumulat ng hindi mabilang na mga klasiko at maraming tagahanga. Mayroong 30 milyong tagasunod sa bar. Kung masisiyahan ka sa ilang mga post na ito, tiyak na makakaakit ka ng maraming mambabasa. Kaya agad na nagparehistro si Xiaoping ng ilang mga vest, isa rito ang nag-post ng isang post tungkol sa, ang mga gawa ni Master Jia Jiwei ay hindi nakikita sa modernong lipunan.
Sinadya ng artikulong ito na tumayo sa isang medyo makatarungang anggulo, ngunit paminsan-minsan. Ginawang walang halaga ng mga gawa ni Master Hijie Ziwei ang kanyang mga gawa. Sang-ayon ako sa may-ari ng bahay, kahit na sa tingin ko rin ay isang dalubhasa si Jie Jiwei sa mga nobelang may gamit sa isang panahon, ngunit ang kanyang mga gawa ay masyadong luma na, at walang magbabasa nito sa panahong ito. Hindi ko lang maintindihan ang sinasabi niya. Ano, ang alam ko lang ay ang kasiyahan sa sarili dito ay ganap na isinulat para sa aking sarili. Desperadong natapakan ng isang vest. Hindi ba, kung si Jie Jiwei ay muling magsusulat ng nobela ng personal, maliban sa ilang mga diehard fans na bibili nito, ang iba ay pakakasalan siya. Sa tingin ko ang kanyang mga gawa ay hindi kasing husay ng bago at kamanghamanghang nobela ngayong taon na, Teacher by Wrong. Mayroon ding 100 taon. Ang isang Chaleco ay isang nakatagong propaganda. Ayon sa mga chismis ng mga balitang hindi pa nababanggit, hindi tuluyang tinatakan ni Jie Jiwei ang panulat. Palihim din siyang sumulat ng nobela gamit ang ibang pangalan sa internet, ngunit isa itong kalye, at walang tumingin dito. Isang Chaleco na may masamang chismis, noong panahong iyon, nagbasa siya ng isang nobela, na tila tinatawag na, Guru by Wrong. Dahil dito, naramdaman niya na ang mga alon ng ilog Yangtze ay nagtulak ng mga alon pasulong. Ang dating alon ay namatay sa dalampasigan, umiiyak ng isang gabi, at hindi na siya kasing husay ng kanyang sarili. Mula noon, hindi na niya binalak na lumabas muli. Nakakalungkot magbuntong hininga. Bumagsak na ang henerasyon ng mga Panginoon. Umiyak ako ng kapatid mo, mukhang totoo naman. Nakita ng isang tagahanga ang post na ito at agad itong binasag. Sa galit na nararamdaman, desperadong gumanti, huwag kang sumingit dito, hindi ko pa naririnig si Master Jie Jiwei. May iba pang mga vest na nagsusulat ng mga nobela. Isa siyang 67 taong gulang na lalaki. Paano nagkaroon ng ganitong kagaan na pakiramdam? Walang kahihiyang Panginoong may lupa, si Jie Jiwei ay isang maestro ng isang panahon. Hindi alam ng kanyang mga nobela kung gaano karaming tao ang apektado. Ang kasalukuyang mga nobelang praktikal ay isinulat ayon sa kanyang mga ideya. Hindi nila matatakasan ang kanyang balangkas. Kinakain siya ng mga nakababatang henerasyon. Mga tira na naiwan. Isa kang maliit na bagong manunulat na utu-uto, at nang ahas kang ipahiya ang mga maestro, paano mo nagagawang magkaroon ng ganitong mukha? Ibig sabihin, si Master Jie Jiwei ay isang novelista sa malaking antas ng pagiging magaling. Walang kapantay ang kanyang impluensya. Mayroon ding ilang remake ng mga pelikulang drama sa TV. Bilyon-bilyon ang kita sa takilya. Nang ahas kang talunin siya rito. Hindi ko pa rin maintindihan, ikaw ay isang magaling. Hindi ka bulag. Pasensya na sa taas, lumabas na ang may-ari ng bahay mula sa mental hospital nang hindi umiinom ng gamot. Ibabalik ko na siya. Nahihiya ang lahat, anak ko ang may-ari ng lupa. Pinakawalan ko lang ito bago pa ako nakapag-aral. Pasensya na sa lahat. Isinilang ko ang piraso ng baboy na ito at alam kong nabaril ko ang pader. Isang grupo ng mga tagahanga ni Master Jie Jiwei ang sumiklab. Dahil sa malisyosong pambubugbog sa walang hiyang may-ari ng lupang ito, nakita ni Jie Jiwei ang gawa ng isang baguhan, at siya ay napaiyak sa sarili. Kay lola niya, paano siya naging walang hiya, hindi naman ganoon ang chismis niya. Nang makita ang mga salitang ito, nagalit ang mga tagahangang ito, agad na nag-post ng isang pagtutol, nagalit sa may-ari ng lupa, gustong-gustong gawing ganito ang buhay ay hindi maiangat ang kanilang mga ulo, lumalabas upang durugan. Kalahating oras lang ang resulta, at ang click-through rate ay umabot sa milyon-milyon, at ang bilang ng mga tugon ay umabot sa 58,000. Ang post na ito ay direktang nangunguna. Siyempre, karamihan sa kanila ay nilali ang may-ari ng lupa, at winasak nila ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno. Patuloy na nagbukas ng bagong post si Xiaoping, huwag kang maniwala, ang nobela ni Guru Bairong ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa mga gawa ni Jie Jiwei, ito ay ganap na nakasabit. Ang post na ito ay desperadong pumupuri sa nobela ni Guru Bairong, ngunit ito ay sa dilim, ang pagtapak sa gawa ni Jie Jiwei, walang saysay na gawing walang saysay ang mga akdang ito. Ito ay ganap na kalokohan. Pumunta ka sa may-ari ng lupa, at gusto rin ng trabahong ito na bitinin si Master Jie Jiwei. Huwag mong pangarapi na gawin ito, tingnan mo ang record ng benta ni Jie Jiwei at sabihin mo ulit ito. Hindi ko pa naririnig ang nobelang ito. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling, kaya gusto kong ibaba ang telepono kay Master Jie Jiwei. Talagang tagahanga ito ng autor ng nobela, lalo na rito. Gusto niyang mainggit, tutuperin namin siya. Hindi ba't sinasabi niyang ang gawaing ito ay higit pa sa lahat ng gawa ni Master Jie Jiwei? Titingnan ko kung gaano karaming baka ang mayroon. Pumunta ang lahat sa karamihan at hinugasan ang kanilang comment area, kaya hindi na naalagaan ng autor ang sarili niya. Oo, para patayin ang mixed ball, naglakas loob akong pumunta rito para durugan ang master na si Jie Jiwei, hindi ko alam kung paano mabuhay at mamatay. Lahat kayo, naglilipat ako ng mga ledrilyo. Hanggat nakikita ko ang autor, tiyak na bibigyan ko siya ng ledrilyo sa likod at gigisingan ko siya. Isang grupo ng mga tagahanga ang galit at nagngangalit, at ang mga tugon ay napakainit. Nang makita ang mga tugon na ito, hindi sumang-ayon si Xiaoping, ngunit labis na ipinagmamalaki ang kanyang puso. Ang ganitong uri ng haka-haka ay napakapopular sa nakaraang mundo, at mayroong isang propesyonal na termino, ibig sabihin, ang mga kilalang tao ay humahawak ng porselana.
Sa madaling salita, may ilang mga low-profile na thread, sadyang may sinasabi, hinahanap ang mga kilalang tao ng mga malalaking bituin, tinatapakan ang mga kilalang tao at nagdaragdag ng maraming tagahanga sa kanilang sarili. Kung magre-reply ang malaking bituin, para mas lumawak ang kanyang exposure. Mas magiging matindi ang diskusyon, mas magiging maayos ito. Kung hindi ka magre-reply, baliwala. Anyway, hindi ito matiis ng mga tagahanga, kaya mas magiging aktibo rin siya. Sa madaling salita, para sa maliliit na bituin, o sa mga hindi kilalang artista, ang mga artista ay humahawak ng porselana. Mabuti na rin, kahit papaano ay samantalahin ang pagkakataong ito, ipaalam sa publiko ang kanilang mga pangalan, upang hindi laging maging anonymous. Bagamat napakawalansiya nito, mula sa pananaw ng hype, walang duda na ito ang pinakamahusay at pinakamabisang paraan ng propaganda. Kaya nagpinta pa rin si Xia Ping ng Gord, at sa post ng iba pang sikat na nobela, sumulat siya ng isang mapanghamong post, na pumukaw sa mga tagahanga na magprito, kaya't nabunyag ang kanyang nobelang, Teacher by Wrong. Napakataas ng rate. Pagkatapos ng ganitong nakakabaliw na hype, halata rin ang epekto. Sa simula, maraming bagong rehistradong vest, at marami ring bagong rehistradong vest. Tila isa silang pangkalahatang hukbo, maayos at pare-pareho, at desperadong nag-spray kay Xia Ping, lahat sa iisang paraan. Sa loob lamang ng isang oras, mayroong mahigit 500,000 tugon sa lugar ng komentaryo ng nobela, na nagpalaki sa nobela ng 3 milyong pag-click at nagdagdag ng 300,000 koleksyon. Matagumpay, naikuyom ni Xia Ping ang kanyang mga kamao. Alam niya na kahit maraming tao ang sasaktan ang kanilang mga sarili, tiyak na maraming tao ang magiging mausisa at pipiliing mag-subscribe sa kanilang mga nobela. Kahit na ang proporsyon ng mga taong ito ay hindi kinakailangang mataas, ngunit ito ay isang siga. Ang tinatawag na Starfire ay maaaring sumundot sa orihinal. Naniniwala ako na sa ganitong batch ng mga buto, ang kanyang nobela ay tiyak na magiging isang malaking apoy. Pagkalipas ng 2 araw, isang umaga, sa Tianshui City Jewu Middle School, oras ng pahinga sa pagitan ng mga klase. Sa wakas natapos din. Naupo si Xia Ping sa kanyang upuan at nagunat. Pagkatapos ng 3 araw na pagsusumikap, sa wakas ay natapos niya ang pagsusulat ng nobelang ito na may 500,000 salita. Bukod dito, sa loob ng 3 araw na ito, hindi lamang siya nagsusulat ng mga nobela, kundi patuloy din siyang nagha-hype sa internet, pumupukaw ng mga paksa sa paligid niya, at nagpapalabas ng kanyang mga nobela sa paningin ng hindi mabilang na mga netizens. Naging matagumpay ang mga resulta. Halos ilang malalaking forum at post bar ang nag-uusap tungkol sa sarili nilang mga nobela. Maging ang mga pangalan ng kanyang nobela ay puno ng mga keyword ng mga sikat na paghahanap. Hindi ko alam kung ilang mambabasa ang nagdala sa kanya. Ding! Sa oras na ito, kailangan ng koneksyon sa komunikasyon para tumunog ang cellphone ni Xia Ping. Tiningnan niya ang sarili niyang responsableng editor na si Meng Fei, at pinindot ang koneksyon. Kaagad pagkatapos lumitaw ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap ng kanyang retina, ang virtual projection technique ngayon ay napakataas na, maaaring eye project sa labas, o maaaring eye project sa retina sa pamamagitan ng chip, upang maitago mula sa iba. Guro ng itim na lobo na may puso. Sa sobrang tuwa ni Meng Fei, hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik, kaya't sumayaw siya at sumigaw, nagliliyab na ang nobela mo, parang apoy na. Alam mo ba? Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa nakalipas na 3 araw. Bagamat lubos siyang positibo sa nobela ni Xia Ping, ang tunay na epekto ay makikita lamang pagkatapos niyang irekomenda ito. Pero sino ang mag-aakalang hindi pa nasisimulan ng network ng mga nobela ni Penguin na i-promote ang nobela ni Xia Ping, pero nitong 3 araw na ito, hindi ko alam kung bakit, ang buong network ay tungkol sa paksang, guro by wrong, parang kumukulong tubig. Pakuluin mo lang. Tumaas ang click-through rate, mabilis na dumami ang koleksyon, at maging ang bilang ng mga komento ng mambabasa ay tumaas na parang eroplano. Kahit ang mga pinakasikat na nobela sa buong nobelang Penguin ay mas mababa kaysa sa bagong aklat na ito. Dati inakala niyang problema ito sa datos ng website, ngunit matapos imbestigahan ng teknikal na departamento, natuklasang walang problema, at normal naman ang lahat. Kahit hindi ko alam kung bakit nangyari ito, siguradong sigurado si Meng Fei na ang nobelang ito ay nag-aalab na, o nasa antas ng kababalaghan na, 10 taon na ang nakalipas. Mahinang sabi ni Xia Ping, syempre, alam niya kung gaano kataas ang kanyang napapanahong paksa sa internet, dahil ang itim na kamay sa likuran niya ay siya. Ang kanyang paksa ang sanhi ng ganitong paksa, at natural na hindi siya magugulat. Guro ng itim na lobo na may puso. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Xia Ping, medyo nakaramdam ng pagkailang si Meng Fei, at agad na nagsalita, hindi mo ba nakikita ang backstage ng iyong autor? Ang iyong nobela, sa 3 araw na benta, ay sumabog, at sinira pa ang record ng benta ng maraming nobela sa network ng mga nobela ng Penguin ay ang pagganap ng mga akdang nasa antas ng penomeno. Dahil isa itong nobelang gumagana, tanging mga mambabasang 12 taong gulang pataas lamang ang maaaring manood nito, kaya naibenta na ito simula pa noong unang kabanata, at wala pang pampublikong kabanata. Dahil dito, mula pa sa simula, ito na ang gawain sa mga instant. May autor sa likod ng entablado. Kinaikit ni Xia Ping ang kanyang mga mata, dahil sa 3 araw na ito, abala siya sa pagsusulat ng mga nobela, at ang ilan ay abala sa hype. Tungkol naman sa pag-upload ng mga kabanata, lahat sila ay inalis na ang pag-e-edit ni Meng Fei.
Kaya naman, hindi niya binigyang pansin ang pinagmulan ng kanyang autor. Bilasan mo at tingnan mo, pagmamakaawa ni Meng Fei. Pagkatapos itong pakinggan, binuksan ni Xiaoping ang backstage ng sarili niyang autor, at agad na naglabas ng hindi mabilang na mga mensahe ng notifikasyon. Binabati kita sa autor, ang lobong may pusong itim ay nakaipon ng 1,000 order, 1,000,000 pag-click, at 10,000 koleksyon. Binabati kita sa autor, ang lobong may pusong itim ay nakaipon ng 10,000 kopya, 10,000,000 pag-click, at 100,000 koleksyon. Binabati kita sa autor, ang lobong may pusong itim ay nakaipon ng 30,000 yuan, 30,000,000 pag-click, at 300,000 koleksyon. Tuldok 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 tuldok. Sa pagtatapos ng araw, nakita ni Xiaoping na ang kanyang nobela ay umabot na sa 223,560 at maging ang bilang ng mga koleksyon ay umabot na sa mahigit 2,000,000. Guro ng Blackheart Wolf, wala akong nakita, 3 araw pa lang, wala pa akong nasisimulang rekomendasyon. Sa totoo lang, mahigit 200,000 kopya na talagang eksaherada. Tuwang-tuwa si Meng Fei, mahigit 10 taon na ako sa negosyo, at ngayon lang ako nakakita ng ganitong datos. Nakakapangilabot. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mahigit 200,000 kopya? Nangangahulugan ito na mahigit 200,000 katao ang bumili ng lahat ng kabanata ng nobelang ito. Sa madaling salita, binili nila ang aklat na ito. Kapag inilagay mo ito sa pisikal na libro, katumbas ito ng pagbebenta ng mahigit 200,000 libro sa loob ng 3 araw. Ayon sa presyo ng nobelang 5,000 federal na barya sa internet, ang libro ay may kabuuang 500,000 salita, na katumbas ng presyo ng libro na 25 federal na pera. Sa madaling salita, sa loob ng 3 araw, umabot sa mahigit 5,000,000 federal na dolyar ang mga benta, at ayon sa 5/5 share ng site, makakakuha si Xiaoping ng hindi bababa sa 2,000,000 federal na dolyar. At 3 araw pa lang itong sale, kung patuloy na magre-rekomenda ang website, habang tumatagal, nangangamba akong mas dadami ang mga mambabasang bibili. Ito, sa wakas ay alam na ni Xiaoping kung bakit tuwang-tuwa ang editor na si Meng Fei. Sa loob lamang ng 3 araw, nakapagbenta siya ng mahigit 5,000,000 federal na dolyar, at personal siyang kumita ng mahigit 2,000,000 yuan. Matutuwa ang sinumang makakakita ng numerong ito. Ang malaman na ang kanyang ama ay isang tagapamahala ng lungsod, ang mga pampublikong lingkod bayan ng gobyerno, na may buwanang sweldo na 6,000 dolyar federal, ay itinuturing na nasa gitnang uri ng lipunang ito, nasa gitna ng pamantayan. Kahit ganito ang sitwasyon, kung gusto mong kumita ng higit sa 2,000,000, aabutin pa ito ng 2 o 3 dekada, pero ngayon, 3 araw na lang, makakakuha na si Xiaoping ng ganitong kita, na katumbas ng 30 taon ng pakikibaka ng kanyang ama. Medyo nakakatakot. Kahit alam ni Xiaoping na ang pagsusulat ng mga nobela ay maaaring kumita ng pera, hindi niya inaasahan na ito ay magiging ganito kalakas at lampas sa kanyang imahinasyon. Guro ng itim na lobo na may puso. Tuwang-tuwa na sinabi ni Meng Fei, simula pa lamang ito. Kung ipo-promote ito ng aming website, magiging maayos ang nobelang ito kahit umabot pa ito ng 10 milyon. Ngayong taon, ito na marahil ang pinakasikat at kamangha-manghang nobela ni Yan Huangxing. Kung umorder ka nito, katumbas ito ng pagbebenta ng 10 milyong libro. Kahit noon, ang mga librong may milyon-milyong benta ay itinuturing na napakasikat na mga libro. Siyempre, sa kaso ni Yan Huangxing, na ang populasyon ay umabot na sa mahigit 30 bilyon, at halos walang pamimirata, mayroon ding mga librong nagbebenta ng bilyon-bilyong dolyar, at ang mga benta ay kaka-rating pa lamang sa antas ng kasikatan. Gayunpaman, para sa kategorya ng mga nobelang functional, ang dami ng benta ay kahanga-hanga na. Kahit ang mga dalubhasang nobelistang pampanitikan tulad ni Jie Jiwei, ang kabuang benta ng mga libro ay mahigit 100 milyon lamang. Magbenta ng milyon-milyong libro, hindi napigilan ni Xiaoping ang pagkayam ng kanyang mga kamao, at medyo nasasabik ang kanyang mga mata. Nakabenta ng 10 milyong kopya, ano ang konsepto, umabot sa 250 milyong federal na dolyar ang benta, makakakuha siya ng 1.25 milyon, at biglang magiging bilyonaryo. Sa ganitong paraan, maaari ba itong maging bilyonaryo? Oo nga naman, ang kaalaman ng pinakamalaking kayamanan sa mundo, ito ay walang katumbas. Hindi napigilan ni Xiaoping ang mapabuntong hininga. Guro ng itim na lobo na may puso. Matapos iulat ang magandang balitang ito kay Xiaoping, kumalma ang editor na si Meng Fei at sinabing, maghintay ka lang at tingnan mo, kailangan kong gumawa ng napakagandang mga gawa para mas maraming mambabasa ang makakita. Pagkatapos noon, ibinaban na niya ang video. Mahigit 200,000 na ang nakatakda, medyo lampas na ito sa inaasahan. Medyo naging emosyonal si Xiaoping, kahit alam niyang napakalakas ng kanyang haka-haka, ngunit ang antas ng kasikatan ay lampas na sa kanyang kontrol. Pero sa ganitong paraan, makakakuha siya ng maraming pera, magkakaroon ng sapat na pera para makabili ng lahat ng uri ng elixir, karne ng halimaw, at iba pa, at mapapalakas ang sarili niyang martial arts. Pero kahit napakaraming nag-subscribe, hindi ko alam kung ano ang magiging ebolwasyon ng mambabasa. Dahan-daang nag-click si Xiaoping, sabay malakas na padebog, at agad na nag-project ng pahina ang telepono, na tumutugtog sa harap ng mesa, ito ang pahina ng kanyang nobela sa online na nobelang Penguin.
Maaari rin niyang i-project ang virtual na webpage na ito sa retina, ngunit ang ganitong tungkulin ay lubhang nakakapinsala sa mga mata, at kung hindi ito isang pribadong bagay, sa pangkalahatan ay hindi nito magagawa ito. Kakausap niya lang ngayon ang editor na si Meng Fei. Hindi angkop malaman ng iba ang ganitong uri ng nilalaman, para lang simulan ng nakatagong function. Ngayon ay nagbabrowse lang ito sa webpage, pero hindi naman kailangan. Hoy! Walang sumisigaw na boses. Nil-ibot ni Zia Ping ang buong commentary area ng nobela. Sa nakalipas na 2 araw, dahil sa relasyon ng mga kilalang tao at ng porselana, maraming mambabasa ang tumakbo para magkomento sa lugar, kaya naman nauusok ang commentary area. Ngunit lumipas ang 2 araw, at matagal nang nawala ang mga mambabasang iyon, at hindi na sila nagpatuloy sa pagkomento. Ang mga nakakahiyang komentong iyon ay hindi binura, o lumulubog na ang mga ito sa dagat at natabunan ng hindi mabilang na mga komento. Casual niya itong tiningnan. Ang komento ng mambabasa na tumatawag sa akin na isang malaking espada ay tila idinagdag ng administrator. Binuksan ko ito at sinabing, fan ako ni Jia Jiwei. Nakita ko ang mga mambabasang ito na nang-ahas na mag-spray. Master Jia Jiwei, galit ako noon, kinuha ko ang lalaki, at tinipon ang 12-dosenang mga kapatid para hugasan ang comment area dito. Pero pinag-isipan ko itong mabuti. Hindi pa ako nakakakita ng mga ganitong nakakailang na nobela. Gusto kong iwaisak ang dugo ng aso niya, at wala akong kahit anong sangkap, pero adik ako. Kaya gusto ko lang gumastos ng pera para matingnan. Kung hindi ka maganda ang itsura, dapat mong ituring na aso. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito ng ganito. Parang natigil ang stock market doon. Hindi ako makaalis dito ngayon. Ang nobelang ito ay may mahiwagang kapangyarihan. Nakakapangilabot. Medyo nahihiya ako ngayon. Hindi ba? Nadaya rin ako ng artikulo sa forum. Pagkatapos kong basahin ang unang kabanata, gusto ko na lang kainin ang sinaunang elixir, at hindi ko na ito mapigilan. Magandang libro, ito ang pinakamagandang nobelang napanood ko ngayong taon. Hindi ko alam kung ilang pelikula ang napanood ng autor sa katapusan ng taon. Ilang babae na ang nakisali rito. Sa totoo lang, napakalalim ng pundasyon nito. Isa na itong matandang manunulat, kung hindi man. Kumakain ako ng buhay. Pinupuri ninyo siyang lahat, pero gusto ko siyang pakasalan. Masyadong walang hiya ang autor na ito, masyadong malungkot, hindi nakakapagtaka na isa siyang lobo na may itim na puso. Isulat ang artikulong ito buong araw, sinasaktan ng iba, ang pamilya ko ay nakatira sa mga slum, pangkalahatan din ang kita. Simula nang makita ko ang nobelang ito, nawala na ang linya para sa mabilisang nutrisyon sa bahay. Hindi na kayang sabayan ng nutrisyon ang mga nutrisyonista. May 2 matang panda. 3 araw na akong hindi lumalabas. Galit na galit ang nanay ko kaya palalayasin ko na lang ako sa bahay. Mayroon akong 100% tiwala. Talagang halimaw ang autor na ito. Noong ako ay 9 na taong gulang, nagsimula akong makipaglaro sa isang babae. Sa edad na 12, nagsimula akong maglakad ng 5 o 6 na bangka. Sa edad na 15, nagsimula akong magdala ng isang babae sa isang hotel. Ngayon ay 30 o 40 taong gulang na ako. Isa na itong veterano ng mga bulaklak, na may hindi mabilang na karanasan, at nakamit pa ang malalaking tagumpay. Kung hindi, hindi siya makakasulat ng ganito kalumang artikulo. Tutal, sa ganitong nobela, kahit ang mga kamanghamanghang matandang babaeng mahilig magbasa ay nabibighani, ngunit napakasama nito. Nay, alam ko pong nakikipaglaro na ako sa mga babae simula pa noong 9 na taong gulang ako. Napakahayop ng autor na ito. Huwag kang mag-alala, haka-haka lang ito. Huwag kang makinig sa mga chismis. Cut, kahit haka-haka lang, pero sa tingin ko nasa 70% hanggang 80% din ito. Ang sumusunod na grupo ng mga mambabasa ay sumasagot, sa paksang ito pa lamang, mayroon ng hindi bababa sa libu-libong komento, napakainit na ng diskusyon. Mayroon ding isang mambabasa na isang patatas na sumulat ng isang post, ang pagbabasa ng nobelang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa aking isipan. Bagamat ito ay isang functional novel, ito ay lampas sa saklaw ng mga functional novel. Gusto kong sabihin na ito ay talagang isang akdang pampanitikan ng kritikal na realismo. Walang tugma mula sa pangunahing tauhan na si Bayrong. Siya ay isang maluwalhating guro ng mga tao, isang pamilya, at isang asawa, ngunit ang kanyang asawa ay napakawalang kakayahan. Siya ay mahina at kasabay nito, ang kanyang mga inaasam-asam na karera ay nahadlangan, hindi siya maintindihan ng kanyang asawa, hindi siya matulungan, wala ang mga kaibigan sa paligid. Sa oras na ito ang kanyang puso ay napakahangkag at nalulungkot, ito ay isang nag-iisang babae, at maganda pa rin. Bagamat nakakalungkot, maraming anekdota tungkol sa magagandang babae. Gustuhin mo man o hindi, magkakaroon ng iba't ibang chismis na hindi nakakatulong sa iyo. Ito ang kahihiyan, ang kadiliman ng lipunan, at ang pressure sa bida. Mas malaki, sa kasamaang palad, hindi siya matulungan at maintindihan ng walang kakayahang asawa. Kaya naman, kalaunan ay nawala siya sa orbita. Ito ang natural na dahilan. Kaya, maging natural lang sana ito. Siya at ang maraming kalalakihan ay nagkaroon ng panahon ng emosyonal na drama. May mga prinsipal, direktor, kasamahan, at mga bugok. Mayroon ding mga unang umibig at maging mga estudyante, ngunit sa palagay ko ay hindi niya ito kasalanan. Dapat itong kasalanan ng lipunang ito. Ang pang-aapi at kawalan ng katarungan ng lipunang ito ang dahilan kung bakit siya nagiging ganito.
Gaya ng alam nating lahat, kahit sa panahong ito ng lubos na maunlad na teknolohiya, ang mga kababaihan ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng iba't ibang uri ng diskriminasyon, at nakatali sa maraming tradisyonal na tuntunin. Dahil dito, maraming kababaihan ang nagpigil sa kanilang mga panloob na pangangailangan at nagmakaawa para sa perpeksyon. Ito ang nagbigki sa mga talento ng malayang pag-unlad ng kababaihan at nagdulot ng mga trahedya sa maraming pagkakataon. Sa palagay ko ay dapat na gamitin ng may akda ang nobelang ito upang gamitin ang matingkad na imahe ni Bayrong, ang pangunahing tauhang babae, upang satirisahin ang lahat ng uri ng kawalang katarungan sa lipunan, at upang ipakita ang nakakagulat na eksena. Sa pagtatapos ng pagbabasa, napaluhan na ako. Hindi ako nakapagpigil ng matagal. Ngayon ay ayaw ko nang matapos ang kinabukasan ng bida, ngunit sa palagay ko ay may libu-libong parehong babae sa lipunan na namumuhay tulad ni Bayrong. Sa gitna ng init, pakiramdam ko ay hindi ko matiis ang aking puso at hindi ako makatulog sa gabi. Kuya, maliit na dilaw na teksto ito, hindi masyadong pinag-isipan ng autor. Napakahusay ng may-ari ng lupa. Napakaraming kahulugang panlipunan ang nakikita ko mula sa isang nobelang nagagamit. Tanggapin mo sana ang aking mga tuhod. Kung titingnan ang mga komento ng may-ari ng lupa, hinahangaan ko ang boto ng 5 tao, kailangan kong bumalik sa elementarya para mag-review ng pag-unawa sa binasa. Tama ang may-ari ng lupa. Marami pa ring ganoong mga babae sa mundo ang nabubuhay sa matinding kagipitan. Plano kong tawagan ang ilang tao ngayong gabi at gumastos ng pera para mailigtas sila. Ganito rin ang nararamdaman ko. Sa katunayan, umiyak din ako, umiiyak lang sa iba't ibang lugar. Mayroon ba talagang madamdaming drama? Bakit sa tingin ko puro action drama lang? Isang grupo ng mga mambabasa ang tumugon. Nakita ni Zia Ping ang tugon ng mga mambabasang ito, pakiramdam niya ay ilang beses nang na-refresh ang kanyang 3 pananaw. Zia Ping. Habang binabasa ni Zia Ping ang mga komento sa nobela, biglang lumapit si Jiang Yaro. Anong meron? Pinaikit ni Zia Ping ang kanyang mga mata at tumingin kay Jiang Yaro. May ipapaalam sa iyo, sabi ni Jiang Yaju, pagkatapos ng 3 araw, magsasagawa ang paaralan ng isang paligsahan sa pakikipaglaban sa martial arts. Mayroon kaming 10 pwesto sa bawat klase sa ikatlong taon ng high school. Dati ay may pwesto para kay Yang Wei. Ngunit ngayon ay inaresto siya ng pulisya at hindi agad nakalabas. Kaya gusto kitang tanungin, gusto mo bang sumali sa paligsahan sa pakikipaglaban ng paaralang ito? Tungkol dito, kakaiba ang mukha niya, parang si Yang Wei ay dahil nahuli ng mga pulis ang lalaking ito. Sa tingin ko, si Yang Wei ay orihinal na isang mabuting estudyante, ngunit hindi niya inaasahan na mapoprovoke nito ang kontrabida, at nasira ang kanyang reputasyon. Hindi ko alam kung ano ang magiging kalagayan ni Yang Wei pagkatapos niyang makalaya mula sa bilangguan. Paligsahan sa pakikipaglaban sa paaralan. Kumislap ang mga mata ni Zia Ping. Narinig din niya ang kompetisyong ito. Ito ang taunang kompetisyon sa martial arts ng paaralan. Halos lahat ng mahuhusay na estudyante ng paaralan ay lalahok. Kung mananalo sila, bibigyan sila ng gantimpala. Siyempre, wala namang halaga ang mga gantimpala ng paaralan. Ang mahalaga ay kung makukuha mo ang top 10 sa kompetisyong ito ng paaralan, magiging karapat-dapat kang lumahok sa mga kaganapan sa pakikipaglaban ng mga estudyante sa high school sa lungsod ng Tianshui para sa ika-75 na middle school. Ito ang kaganapang pinagtitipon-tipon ng mga nangungunang pinuno ng lahat ng mga middle school sa lungsod ng Tianshui. Hindi ko alam kung gaano karaming mga manunood ang naaakit. Napakarami rin ng mga gantimpala. Kung mananalo ka, magkakaroon ka pa ng pagkakataong pumasok sa militar at mapahusay ang iyong lakas. Bawat taon, ang mga estudyanteng may pagkakataong magpakita ng malakas na lakas sa Tianshusheng High School Fighting Competition ay may malaking pagkakataong makapasok sa Yanhuang University. Walang kinalaman ang mga bagay na ito kay Zia Ping. Hindi niya ito masyadong binigyang pansin, pero iba na ngayon. Siguro mapapalaki niya ang kanyang puot at mapapatibay ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pangyayaring ito. Kung ako ang kakatawan sa klase para sumali sa kompetisyon ng pakikipaglaban sa paaralang ito, wala bang opinyon ang ibang tao? Naisip ito, tumingin si Zia Ping kay Jiang Yaro at nagtanong. Walang opinyon. Umiling si Jiang Yaro, dahil natalo mo si Xiong Batian, ipinakita mo ang iyong lakas. Sa pamamagitan ng ganitong record, naniniwala akong walang magiging opinyon ng ibang mga estudyante. Normal din ito. Ang record ang patunay ng lakas ng martial arts. Kung matatalo mo ang isang tao, nangangahulugan ito kung gaano kakalakas. Bagamat hindi mahuhulaan si Zia Ping dati, walang espesyal na katangian, ngunit kamakailan lamang ay natalo niya si Xiong Batian sa Dragon. Ito ang record. Kahit sa ika-36 na baitang, wala masyadong estudyanteng makakatalo kay Xiong Batian, kaya kayang kumatawa ni Zia Ping sa klase at hindi maaaring magbigay ng opinyon ang ibang tao. Kahit na may opinyon ka talaga, isa lang ang sabihin mo, matatalo mo ba si Xiong Batian? Kung ganoon, wala nang masasabi ang iba. Gayunpaman, si Jiang Yaro ay nakakaramdam ng hindi ka panipaniwala hanggang ngayon. Siya ay orihinal na ordinaryo, at si Zia Ping, na walang mga katangian, ay tahimik na na-promote sa Wutu Four Heavens. Kahit ang malalakas na manlalaro tulad ni Xiong Batian ay natalo. Nakakapagtaka talaga. Anong nangyari sa gitna? Aba, nangako ako. Agad na sinabi ni Zia Ping na sa ganitong pagkakataon, imposibleng palampasin niya ito. Kung ganoon ay iuulat ko ang pangalan mo.
Tumango si Jiang Yaro, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, Ziaping, napansin ko kamakailan na tila hindi ka masyadong nag-iisip sa klase. Anong ginagawa mo? Walang ginagawa, nagsusulat lang ng nobela, casual na sagot ni Ziaping. Nagsusulat ng nobela. Napakaganda ni Jiang Yaro, at tinitingnan niya si Ziaping nang hindi ka panipaniwala. Sa pagkakaintindi niya, isa itong hanggal na Chino na nakakatulog ng wala pang 3 minuto pagkatapos magbasa ng libro. Paano niya nalaman kung paano sumulat ng ganito kataas na bagay? Dati, paano na-promote ang na ito sa 4 na araw ng martial arts ng ganito kabilis, at ano ang nagbago sa kanya? Di nagtagal, napansin niya ang isang pahinang naka-project sa mesa ni Ziaping, at sinabi niya, sinasabi mo ba na ang nobela mo ay nailathala sa nobelang Penguin? Ikaw ba ang sumulat ng akdang ito? Ano ang isinulat mo? Dahil sa pagkailang, agad na pinatay ni Ziaping ang pahina, at nagsimulang humarap ang pisara. Kapag may isinulat ka, wala itong kinalaman sa iyo. Kailangan mo pa ring bumalik at mag-aral ng mabuti. Hindi mo ba alam dito? Kakaiba ang mukha niya. Kung alam ni Jiang Yaro kung anong nobela ang isinusulat niya, inaasahang gugustuhin din niyang kainin ang sarili niya, kaya kailangang itago ang bagay na ito. Nakaharang ako. Nang marinig ito, halos patay na si Jiang Yaro, at namula ang kanyang magandang mukha. Aba, isa kang Ziaping, tinalo mo si Xiong Batian, nakataas ang buntot mo, at pakiramdam ko ay nakaharang pa rin ako. Ngayon ay kaya mo na bang tiisin ito? Mula pagkabata, pinipilit na niya si Ziaping, mahusay ang kanyang mga marka, makapangyarihan ang kanyang mga esport, at isa pa rin siyang bulaklak sa paaralan. Palagi niyang binabaliwala ang abala ni Ziaping, at hindi niya ito natutuksong iwanan. Pero ngayong nagsimula ng bumangon ng anggas, naglakas loob siyang sabihin na nakaharang si Jiang Yaro. Hindi lahat ng bagay ay katulad ng iniisip mo. Wala akong maipaliwanag sa iyo. Isa pa, hindi mo maiintindihan ang nobelang ito. Walang saysay na makipag-usap sa iyo. Gusto ni Ziaping na ipadala si Jiang Yaro sa lalong madaling panahon, para hindi na siya makapagsalita pa. Sa sandaling mawalan siya ng kontrol, ang kanyang mga nobela ay talagang hindi na basta-basta makikita, lalo na sa mga kababaihan. Hindi mabasa. Nang marinig ang mga salitang ito, lalong nagalit si Jiang Yaro. Siya ang nangungunang 10 natatanging estudyante sa buong paaralan. Ang baitang na Chino ang pinakamataas na antas. Wala siyang maiintindihang nobela. Kahit matanda na siya, kaya niyang magsalin ng 1 o 2. Malinaw na natalo na ng na ito si Xiong Batian, lumawak na ang kanyang mentalidad, at wala siyang magawa, at wala siyang inilalagay sa kanyang mga mata, kaya sinabi niya ang ganitong uri ng malalaking salita, kahit ang kanyang Jiang Yaro ay wala sa kanyang mga mata. Maganda ito, dahil ayaw mong makita ko, titignan ko kung may isinulat ka tungkol kay Ziaping, at kailangan mo pa ring umabot sa antas na ito, sobra na. Napagdesisyonan ni Jiang Yaro na hindi lang niya dapat tingnan ang nobela nitong si Ziaping, kundi dapat din niya itong seryosohin. Siya nga pala, sumulat siya ng isang post-reading feeling, pinapuna ang antas ng pagsusulat ng walang hiya, para hindi ito maging masyadong matalino, at para maging mapagkumbaba. Maraming tao sa mundong ito na maaaring maging higit sa isa. Guro Bayrong. Dapat ganito ang pangalan, pero ang pangalan ng nobelang ito ay medyo elegante. Partikular ba itong naglalarawan sa buhay sa campus? Ito ba ay paglalarawan ng ugnayan ng mga estudyante at guro? O ito ba ay isang nakakaantig na kwento na naglalarawan sa pagsusumikap ng mga guro? O ang pakikibaka sa lugar ng trabaho ng paaralan, pero hindi ko inaasahan na medyo sentimental pa rin ang lalaking ito, at nagsimula ng magsulat ng mga nobelang pampanitikan. Kahit sulyap lang ako, pero ayon sa makapangyarihang dinamikong pananaw ni Jiang Yaro, ang malalim na pagkukumpuni ng martial arts, naaalala ko pa rin ang nilalaman ng pahinang iyon kahit sandali, wala. Nang maisip ito, ginulat niya si Ziaping at bumalik sa kanyang upuan. Sa wakas ay nakaalis na rin ako. Nakahinga rin ng maluwag si Ziaping nang makita niyang walang balak magtanong ang kabilang panig. Sa kasamaang palad, kung alam ni Ziaping na hindi lamang balak ni Jiang Yaro na magbasa ng sarili niyang mga nobela, kundi gusto rin niyang magsulat ng post-reading feeling, tinatayang napakaganda ng mukha niya. Gabi, kwarto. Isang webpage ang nakaproject sa ere, nakaupo si Ziaping sa kama, at ang pahinang ito ay naglilista ng isang serye ng mga suplemento, karne ng halimaw, at mahalagang elixir. Pagkalipas ng 3 araw, magsisimula na ang kompetisyon sa pakikipaglaban ng paaralan. Kung dahil lamang ito sa lakas ng 4 na araw na mandirigma, tinatayang walang paraan para makapasok sa top 10 nanograms paaralan. Huwag mong tingnan ang bully na oso, siya ang bully sa campus, malakas ang lakas, pero ang Wushu 5-day heaven lang, hindi ito nakapasok sa top 10 nanograms paaralan, mayroon pang ang 6 na langit ang martial arts, malakas ang 7 langit, mas malakas ito kaysa sa oso. Ayon sa kasalukuyang pagsasanay ni Ziaping sa What Ians for Heavens, mahirap pa ring makapasok sa top 10 nanograms paaralan, kaya kailangan niyang palakasin ang kanyang cultivation upang maging kapansin-pansin sa maraming estudyante. Gintong Batika, nakita ni Ziaping ang isang gayuma ng buhay na ipinakilala sa pahina. Ang gininto ang gayuma na ito ay gumagamit ng 12-dosenang mga puso ng halimaw, tulad ng mga marahas na oso, lumilipad na tigre, unicorn, at iba pa, bilang mga materyales, kasama ang 74 na mahahalagang espiritu.
Ang tulong pharmacological, na pino sa pamamagitan ng maraming pamamaraan sa pagproseso, ay lubhang mahalaga at naglalaman ng napakalaking enerhiya. Masasabing ang pagkuha ng ganoong buhay na parmasya, kahit na hindi ito problema mula sa 4 na araw na promosyon ng martial arts hanggang sa 5 araw na martial arts, sayang na ito ay isang pagbabawal. Ang dahilan kung bakit ito ililista bilang isang ipinagbabawal na gamot ay dahil ang enerhiyang nakapaloob sa ginintoang ahente ng gamot na ito ay masyadong marahas, at mayroong kapangyarihang parang tigreng lobo. Kung ang isang taong walang sapat na lakas ay mag-inject ng ginintoang ahente ng gamot na ito, agad itong sesabog ng enerhiyang ito, at ito ay sesabog ng sesabog. Ang katawan ay mamamatay. Sa makatuwid, ang mga gustong bumili ng gintong botika ay dapat umabot sa martial arts ng 7 o higit pang araw. Kung hindi nila maabot ang larangan ng martial arts na ito, hindi nila ito mabibili. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas federal. Gintong botika, ito ang pinakaangkop para sa akin. Kumislap ang mga mata ni Ziaping. Para sa mga ordinaryong tao, ang ginintoang ahente ng gamot na ito ay masyadong marahas. Ang mga hindi makakarating sa martial arts na 7 langit ay mamamatay. Ngunit iba siya, nilinang niya ang purong yang, at ang marahas na enerhiya ng asensya ng araw ay maaaring mapaamo. Ang enerhiya ng ginintoang Gayuma ay binibilang. Masasabing kung gusto niyang ma-promote sa Wu to 5 Heaven sa lalong madaling panahon, ang ginintoang potion na ito ang pinakaangkop na pagpipilian, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa siya karapat-dapat bumili. Mukhang walang paraan para makabili mula sa formal na paraan, sa black market lang. Nakatitig si Ziaping sa pahina, sabi ng isang negosyante, ang pinakakumikitang paraan ay ang pagbebenta ng mga ipinagbabawal na bagay. Habang mas ipinagbabawal, mas kumikita ang bagay na ito, mas maraming tao ang gagawa ng mga ganitong ilegal na aktibidad, lahat ay para sa federal na pera, kaya ang gamot na ginto ay umiikot pa rin sa merkado. Pero kung gusto mo itong bilhin, pwede ka lang pumunta sa black market. Lungsod ng itim na buwan. Nagbukas si Ziaping ng post kasabay ng pagpapakilala sa lungsod, ito ang pinakasikat na mundong ilalim sa distrito ng Yangzhou. Maraming isda at dragon, maraming bar, maraming kasino, at hindi mabilang na mga gang na naninirahan sa lungsod na ito. Sa lungsod na ito, ang pagtataksil, labanan, lason, mga kalakal, dugo, kamatayan, ay isang pangkaraniwang bagay. Maraming interes dito, mga ipinagbabawal na bagay, mga ipinagbabawal na armas, karne ng halimaw, mga halamang gamot, elixir, mga ehersisyo sa martial arts, at iba pa ay ipagpapalit. Walang mga hangganan, hanggat mayroon kang pera, mabibili mo ang lahat ng gusto mo. Narito ang langit, impyerno, isang lugar ng pagtitipon ng kayamanan, at isang paraiso para sa krimen. Hindi mabilang na masasama ang naninirahan sa lugar na ito. Ang mga taong mabubuti ay hindi darating, kung hindi ay pagsisisihan nila ang buhay. Hindi rin niya malinaw kung bakit gagawing maliwanag at tapat ng pamahalaang federal ang isang makasalanang lungsod na ito. Marahil ay mayroong hindi kilalang transaksyon dito. Sa madaling salita, may katotohanan. Pero masyadong mahal ang isang gintong gamot. Kailangan talaga nito ng 500,000 federal na barya. Isa itong pagnanakaw. Tiningnan ni Ziaping ang presyo sa itaas at medyo natigilan. Ang konsepto ng 100,000 federal na pera, tulad ng middle class ng kanyang ama, ay maaaring umabot ng 7 taon bago mabili ng hindi kumakain o umiinom. Isa na itong paunang bayad para sa isang bahay. Pero isa lamang itong Gayuma. Mula rito, makikita natin kung gaano kumikita ang industriya. Kung hindi siya kikita ng malaki sa pagsusulat ng nobela, hindi niya ito mabibili, mapapanood lamang niya ito. Mukhang kailangan kong kontakan ng editor ni Meng Fei para malaman kung pwede akong mag-advance ng pera, kung hindi ay hindi ko ito mabibili. Kumislap ang mga mata ni Ziaping at agad na kinontak ang editor na si Meng Fei sa pamamagitan ng kontak, at gusto rin niyang mag-advance. Ibinalita na ang tungkol sa bayad sa kabilang panig. Pagkalipas ng 10 minuto, sumagot ang editor na si Meng Fei, na nagsasabing, hindi ito naaayon sa mga patakaran, dahil ang kumpanya ay may charter ng kumpanya, dapat itong bayaran sa ika-15 ng bawat buwan, tutal, may pangangailangang magbayad ng buwis at iba pang mga proseso. Napakahirap na mag-issue ng maaga, na makakaapekto sa serye ng mga pamamaraan ng kumpanya. Gayunpaman, napag-usapan ko na ito sa punong patnugot at sa mga kawani sa pananalapi ng kumpanya. Mayroon din kayong sariling mga kahirapan, kaya ito ay isang espesyal na kaso. Maaari kayong mag-issue ng 1,000,000 federal na barya ng maaga, at ang natitira ay ipamamahagi muli sa susunod na buwan, ngunit hindi ito isang halimbawa. Isa nga itong espesyal na kaso. Sa katunayan, kung hindi ang nobela ni Ziaping ang biglang nagiging apoy at naging isang kahangahangang akda, walang hanggan ang hinaharap. Tinatayang gagawin ng kahilingang ito, at ang kabilang panig ay hindi handang magbigay pansin dito. Ngunit upang mapanatili si Ziaping, isang kahangahangang manunulat, handa rin silang magbigay ng kaunting kaganhawahan. Isa itong pribilehiyo. Salamat. Alam din ni Ziaping na medyo hindi makatwiran ang kahilingang ito, ngunit para makabili ng gintong gamot, magagawa lang ito. Guro ng Blackheart Wolf, hindi mo pa alam kung kailan ilalabas ang susunod mong akda. Hindi na makapaghintay si Editor Meng Fei na magtanong, dahil ang nobela ng gurong ito na si Bairong ay talagang sikat. Ngayong umaga, mahigit 200,000 katao na ang bumili ng librong ito,
ngunit sa pagtatapos ng araw ay aabot na sa mahigit 300,000 katao ang bibili nito. Halos kakilakilabot ang pagtaas na ito, hindi bababa sa 67 milyong federal na dolyar ang naibenta. Simula pa lamang ito. Natatakot ako na hanggang sa matapos ang pagkahumaling na ito, ang pagkamit ng dami ng benta ay napakadali lamang. Kung magpapatuloy ka sa pagsusulat ng nobela, tiyak na patuloy na magiging mainit ang momentum na ito. Para sa network ng mga nobela ng Penguin, isa rin itong malaking pagkakataon upang mapataas ang pagganap. Para kay Meng Fei mismo, gusto rin niyang makakita ng mas marami pang magagandang gawa, at inaabangan niya ito. Wala pang inspirasyon sa ngayon, tinatayang aabutin pa ng isang buwan. Xia Ping daw, hindi pa nagagamit ng husto ang librong ito, at hindi siya nagmamadaling maglunsad ng pangalawang nobela. Kung gayon, hinihintay ko ang susunod na obra maestra ng guro ng itim na pusong lobo. Bagamat medyo naaawa ang editor na si Meng Meng, alam din niya na ang pagsusulat ng mga nobela ay hindi agad-agad makukuha, na nangangailangan ng inspirasyon. Oy, tinapos na ng dalawa ang komunikasyon. Bukas ay Biyernes, sa makalawa ay sa planetang 6, Linggo, pwede lang sigurong gamitin ang Biyernes ng gabi para pumunta sa Black Moon City, bumili ng gintong gamot. Naisip ni Xia Ping ang plano para sa 2 araw na ito. Ding! Sa oras na ito, isang mensahe ang dumating mula sa kanyang mobile phone, at sumulyap si Xia Ping. Ang iyong account ay nakapaglipat na ng 1 milyong federal na dolyar, pakitingnan. Tuldok. Kinabukasan, pumunta si Xia Ping sa paaralan at hihinto na sana nang papunta na siya sa silid-aralan. Lumingon siya at tiningnan ito. Ang mga mata ni Jiang Yaro ay nakatitig sa kanyang sarili na may galit na nagliliyab, isang tingin na parang gustong pumatay. Xia Ping. Kinagat ni Jiang Yaro ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Xia Ping. Gusto lang niyang kainin ang alakdan na ito. Magandang umaga. Binati siya ni Xia Ping. Medyo kakaiba ang kanyang pakiramdam. Si Jiang Yaro ay isang babaeng galit na galit. Isang malaking tiyahin ba ang pumupunta rito? Nabalitaan ko na sa panahong ito, medyo pabago-bago ang ugali ng babae, hindi basta-basta na lang magalit. Magaling na utot. Totoo nga, masama ang loob ni Jiang Yaro. Mayroon din siyang pares ng mga mata na parang panda. Tila hindi siya nakatulog ng isang gabi. Nagpakita siya ng lungkot at galit. Namula ang maputlang mukha, ikaw, bastos, ano? Magpakita ka nga ng kung ano, kaya mo bang magsulat ng ganito kawalang hiya na nobela? Halos mabaliw na siya. Pumunta siya sa Penguin Novel Network kagabi para hanapin ang nobela. Gumastos din siya ng 25 pambili ng federal na pera. Gusto kong makita kung ano ang isinulat ng lalaki mula simula hanggang katapusan. Kaninang umaga, nagpakita rin ako ng tingin na talagang minamaliit ko. Saan Akaline, mula pa sa unang kabanata ay medyo abnormal na ang nilalaman, hindi ito nobelang pang-campus, hindi rin ito nobelang pang-trabaho, ni nobelang pampanitikan, isa talaga itong walang hiyang nobelang pang-functional. Isa siyang nangungunang estudyante, at mahusay ang kanyang akademikong pagganap at hindi mabilang na babasahin. Natural lang, alam din niya kung ano ang isang functional novel. Sa totoo lang, walang kinikilinggan si Jiang Yaro laban sa nobelang ito. Naniniwala siyang makatuwiran ang pag-iral. Bagamat ayaw niyang magbasa ng ganitong nobela, hindi nito haadlang sa iba na makita ito. Ang problema ay ibang bagay ito, at ang pagsusulat nito ay ibang bagay. Naiisip mo ba, itong si Xia Ping ay isang estudyante lamang sa high school. Siya ay 18 taong gulang lamang. Panahon ito ng inosenteng kabataan. Parang isang blankong papel, pero ito ay isang nobela na walang hiya, at ang kanyang isipan ay nag-iisip. Ano, ito ba ang ideya ng panloob na karumihan ng isang lalaki? Marumi ang panloob na puso ng lalaki, alam din niya iyon, pero ang karaniwang lalaki ay iniisip lang ito sa loob, at hindi ipinapakita, pero iba itong walang hiyang si Xia Ping. Isa siyang halimaw, talagang ginagawang aksyon ng mga ideya at isinusulat. Lumabas ito at nailathala pa online, kaya naman hindi mabilang na mambabasa ang nakakakita nito. Nakakapangilabot ang ganitong klaseng pag-uugali. Kailan pa naging ganito kawalang hiya si Xia Ping, kung kinailangan pa niyang dumaan ng ilang taon, baka kriminal na ang tinahak niya. Nabasa mo ba yung nobelang isinulat ko? Medyo natigilan si Xia Ping. Hindi niya inaasahan na pupunta talaga si Jiang Yaro at papanoorin ito. Hindi ganoon kadaling tingnan siya. Tila detalyado itong binasa mula simula hanggang katapusan. Oo, nakita ko mula simula hanggang katapusan. Si Jiang Yaro ay isang babaeng namumula ang mukha. Tiningnan niya si Xia Ping nang may sulyap, at ang kanyang puso ay labis na nakonsensya. Tinanggihan siya dahil sa isang walang hiyang nobela. Sa totoo lang, ano ang maganda sa isang nobelang iyon? Kung gusto mong manood ng ganitong nobela, maaari mo na ring panoorin ang pelikula. Pero hindi niya maisip. Ang ganda talaga ng nobelang ito. Bigla siyang napukaw ng atensyon nito at parang hindi niya kayang tumigil at tuluyang pagbigyan ang sarili. Tila ang mga saya at kalungkutan ng bidang si Bayrong, ang kanyang mga panloob na pakikibaka, ang kanyang kahinaan at kawalan ng kakayahan, ang kanyang kalakasan, ay pawang inihaharap sa kanya. Tila siya ay ginagampanan ng iba't ibang lalaki, ngunit sa katunayan, hindi siya ang kanyang pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki, paglalaro sa ibang mga lalaki, at ang paglalarawan ay lubos ding kapanapanabik at parang buhay. Ano sa tingin mo? Interesado si Xia Ping dito.
Noong una, akala niya ay para sa mga lalaki ang nobelang ito, ngunit sa katunayan, maraming babae ang gustong manood nito. Sa katunayan, tila mas nahihiya ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Hindi ito maganda, sayang naman, at pangit. Lubos na ipinapakita ng nobelang ito ang iyong panloob na psikolohikal na aktibidad. Kung maglalakas loob kang umunlad pa, isa itong kriminal, at tiyak na mahuhuli ng mga pulis. Tiningnan ni Jiang Yaro si Zia Ping, at namula ito. Sa katunayan, kagabi, ang pagbabasa niya ng nobelang ito ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mata na parang panda ngayon. Nakakainis ang nilalaman para sa isang babaeng katulad niya, na para bang kung hindi siya nakapagtapos ng elementarya, kailangan pa niyang kumuha ng pagsusulit sa universidad. Masyadong mahirap at bigla siyang nalulunod. Mahirap isipin, ang makatutuhanang balangkas ng nobelang ito, kung paano lumabas ang asterisk. Mahirap isulat ang walang karanasan, masasabi bang ang asterisk ay parang isang babae na walang babae, ay isang veterano ba talaga na nakikipaglaro sa mga babae? Sa edad na 12, nagsimula akong maglakad sa ilang mga bangka. Sa edad na 15, nagdala ako ng isang babae sa hotel. Sa edad na 18, naabot ko na ang limitasyon ng mga bulaklak. Hindi maiwasan ni Jiang Yaro na mag-isip ng ganito. Tumingin siya kay Zia Ping at mukhang naghihinala. Kahit masaya sila ni Zia Ping, marami pa rin naman siyang dapat malaman tungkol dito. Halimbawa, nang ma-promote si Zia Ping sa 4 na langit ng wushu, hindi niya alam ang tungkol dito. Napakasama. Tinaas ni Zia Ping ang kanyang mga kilay, mukhang hindi mo pa rin maintindihan. Tinatayang mga lalaki lang ang nakakaintindi. Sino ba ang hindi makakaintindi? Nang marinig ito, biglang nagalit si Jiang Yaro, sabi ko sa iyo, hindi ito kahanga-hanga. Ang tinatawag na sining ay mula sa buhay, mas mataas kaysa sa buhay. Teka, galing sa buhay. Nabigla si Jiang Yaro. Tila may naisip siyang nakakagulat na bagay, dahil ang bida sa kwento ay tila isang guro, at ang guro niya sa klase, si Kyuzu, ay isang magandang babae. Kahit hindi siya komportable bilang isang babae, kailangan niyang aminin na maganda at mainit ang katawan ng guro ni Kyuzu. Ang katawan ay puno ng mature na kapaligiran ng mga babae. Maraming humahabol sa paaralan. Kahit ang ilang mga estudyante sa paaralan ay hindi alam kung gaano nila kagusto. Siya, kahit ang babaeng babae, ay labis na nahihiya. Gusto ni Zia Ping si Kyuzu, na normal na naman. Dahil ba sa sobra niyang gusto ang guro ni Kyuzu, at sa huli ay umunlad sa antas ng pagbabagong anyo, na hindi mailabas sa katotohanan, kaya niya isinulat ang nobelang ito. Tila may magandang ugnayan din ang pangalan ng bida. Ang puti ay niebe, at ang wrong naman ay hibiscus. Namumulaklak ang bulaklak ng hibiscus sa taglagas. Ang dalawang salitang ito ay magkaugnay. Hindi ba tumutukoy iyan sa niebe sa taglagas? Nako, isa rin palang halimaw. Sa totoo lang, wala namang tinatawag na guro. Hindi nakakapagtaka na ang magandang gurong ito sa dulo ng nobela ay muling nagpakasal sa mga estudyante. Lumalabas na ito ang dahilan. Kung kilala siya ni Kyuzu, alam niyang sumulat ng nobela ang kanyang mga estudyante dahil gusto nila ang kanilang sarili. Tinatayang mababaliw ang guro. Tiningnan din niya ang hit rate ng nobela. Tila mahigit 100 milyon na ang bilang nito. Napakataas ng popularidad. Tinatayang maraming tao sa internet ang hindi marunong magbasa ng nobelang ito. Mga ibon, hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kalaki. Mali talaga ang pagkakaintindi ko sa iyo. Kung alam ito ng guro, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito? Yumangal si Jiang Yaro kay Zia Ping. Responsable. Pinaikit ni Zia Ping ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan ang mga sinabi ni Jiang Yaro. Gusto lang niyang magsulat ng nobela para kumita ng pera, at kailangan niya ng responsibilidad. Gayunpaman, nang makita niya ang galit na ekspresyon ni Jiang Yaro, pakiramdam niya ay nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, na parang naiwan niya ang kanyang pantalon.